nangyari sa God Valley malalaman natin. Backstory ni Kuma ay papasilip. Saint Saturn nagsimula ng magpasiklab. Luffy lupaypay pa. Kizaru di makagalaw sa atake ni Luffy. Yan ang pag-uusapan natin sa manga chapter 1095 na pinamagatang A World Where You Are Better Off Dead. Yung mundong mas mabuti pang mamatay kesa mabuhay. Grabe! Nagsimula ang chapter na ito sa isang announcement na nag-uutos sa mga mababang ranggo ng mga Marines na lumikas kaagad mula sa gitna at huwag lilingon sa likod. Ang ibang mga Marines ay hindi makapaniwala na ang isang Gorosei na mas mataas pa sa mga Celestial Dragons at boss ng mga Admirals ay nandito sa Egghead Island. Dito nga sa panel na ito pinakita ang napakalaking katawan ni Saint Saturn habang si Bonnie ay napakaliit na nakapatong sa dibdib ni Saturn. Ang ibang Marines ay naghahanda na bumaril kay Bonnie dahil sinaksak nito si Saturn. Gayunpaman nagalit si Saint Saturn at tinutusan na tumigil ang mga ito at tinawag ang mga Marines na magot at sinasabing kung ayaw niyang masaksak, sisiw lang sa kanyang ilaga nito. Kumbaga sinadya niyang masaksak ni Bonnie gamit ang kapangyarihan na kanyang mga mata na patalsik at nahuli niya si Bonnie. Sinubukan siyang tulungan ni Sanji ngunit tumilapon si Sanji sa parehong pag-atake at bumagsak sa lupa. Simpleng tinanggal lang ni Saint Saturn ang nakasaksak na espada sa kanya at gulat na gulat si Franky dahil ang sugat na dinanas ni Saturn ay nag-heal at gumaling kaagad. Sinusubukan ng ilang Marines na samantalahin ang sitwasyon at makuha si Dr. Vegapunk. Ngunit inutusan sila ni Saturn na huminto at sinabing itutok lang sa mga Straw Hat Pirates at kay Vegapunk ang kanilang mga baril at imposibleng makakatakas sila. Pagkatapos ay ininsulto niya si Kizaru sa sobrang bagal niyang natapos ang kanyang misyon at mahinang humingi ng paumanin si Kizaru na sinasabing hindi siya makakagalaw ng ilang sandali dahil sa suntok ni Luffy. Naiintindihan ni Saturn kung bakit ganoon ang nangyari at lumakad papunta kay Luffy na agad niyang sinubukang saksakin gamit ang isang paa. Sa kabutihang palad, tinulak ni Franky si Luffy gamit ang kanyang technique na strong right at pagkatapos ay dinampot si Luffy at dinala pabalik sa kanyang tabi. Kinikilala ni Saturn ang lakas ng Straw Hat Pirates habang si Franky ay natatawa na kahit ang mga malalaking buhaya ng mundo ay gustong patayin si Luffy. Sinabi ni Saturn na hindi niya inaasahan ang presensya ni na Luffy at Bonnie sa pakikisawsaw sa mga ginagawang hakbang ng world government. Ganun pa man, sobrang liit ng chance na makatakas sila sa Egghead Island kasi napapalibutan ng isla ng mga Marines. Sinabi ni Saint Saturn kay Dr. Vegapunk na ang pagtataksil niya ay malaking kawalan sa world government. Ngunit nagpapasalamat pa din si Saint Saturn sa mga accomplishments na nagawa ni Dr. Vegapunk. Pagkatapos ay sinabi niya kung sino ang gustong maunang mamatay at gusto niya mamatay ang lahat ng naroroon sa pinakamasakit na paraan dahil sa pagsuway sa world government. Human nature daw ang dapat sisihin kung bakit kapag sinasabihan ng mga tao na huwag gawin ang mga pinagbabawal, ginagawa pa rin nila ito. Kakaiba yung pagkasabi ni Saint Saturn dito, kagaya nung tinawag niya na parang insekto lang ang mga tao at maggots ang mga Marines kasi parang ipinahihiwatig niya na hindi sila tao at parang ibang nilalang na may kakaibang kapangyarihan. Habang sinasabi niya ito ay hinihigpitan niya ang pagkakahawak kay Bonnie. Nakikita nilang sobrang nasasaktan si Bonnie pero wala silang magawa kasi tila parang may di nakikitang kapangyarihan ang pumipigil sa kanila na gumalaw na pinaghihinalaan ni Dr. Vegapunk na galing ito sa kapangyarihan ng Devil Fruit ni Saint Saturn. Tinitigan ni Bonnie si Saturn at sinabi sa kanya na pinatay niya ang kanyang ama na si Kuma. Ngunit ipinahayag ni Saturn na si Kuma ay pinanganak na isang alipin, isang survivor ng extinct na Buccaneer tribe na ayon sa kanya ay nakagawa ng isang mabigat na krimen laban sa world government. Isa na namang misteryo ang dinagdag ni Master Oda. Ang tanong, ano kaya ang nagawa na krimen ng Buccaneer tribe sa world government at ganoon na lang ang galit nila dito. Pagkatapos ay itinaas niya si Bonnie sa hangin at tinutusan ng mga Marines na punti
bakteryahin ang kanyang ulo. Naaalala ni Bonnie na sinabi sa kanya ni Kuma na noon pa man gusto maging bayani ni Kuma na magliligtas sa mga tao tulad ng legendary warrior of liberation na si Nika. Sa isang panel makikita natin na sumasayaw sila habang kinakanta ang Drum of Liberation. Sumigaw si Sanji na itigil ang plano ng mga Marines. Si Dr. Vegapunk naman ay sinabi na bata lang si Bonnie. Ano ba talaga ang totoong edad ni Bonnie? Tinanong ni Bonnie kung papalayain din ba siya ni Nika at kumpiyansa na sinabi ni Kuma na syempre ililigtas din siya ng Sun God Nika. Isang flashback ang nagsimulang maganap 47 years na ang nakakaraan. Sa Sorbet Kingdom, pinanganak si Bartolomeo Kuma ng isang lalaking buccaneer na nagngangalang Clap at isang babaeng tao. Sa kabila ng kagustuhan ni Clap na itago na may dugong buccaneer si Kuma, ang impormasyong ito ay nalaman ng world government dahil meron palang mga agents ng world government sa hospital kung saan pinanganak si Kuma na naging dahilan upang mahuli silang lahat at maging alipin ng world nobles. Ang batang Kuma ay pinahirapan at binugbog ng kanyang amo at isang araw sinabi sa kanya ng kanyang ama na namatay na ang kanyang ina na nasa langit na ito at nasa napakagandang lugar na. Si Kuma ay sobrang nalungkot ngunit sinabi ng kanyang ama na maging malakas at kayanin na mag-survive. Dapat itong maging matapang at lumaban kasama ang kanyang ama kasi isang araw ay ililigtas siya ng warrior of liberation na si Nika kaya dapat matiis niya ang lahat ng paghihirap na haharapin ito. Dagdag pa ng kanyang ama na ang kwento tungkol sa Sun God Nika ay matagal nang nasa history ng mga Buccaneers at ito ang magliligtas at magbibigay ng saya sa lahat. Nagsimula siyang sumayaw at kumanta sa ritmo ng tibok ng puso ni Nika upang pasayahin siya. Ngunit pagkatapos ay binaril at pinatay ang kanyang ama ng isang world noble dahil sobrang ingay. Ang lupet talaga. Pagkalipas ng ilang taon sa West Blue, ang world nobles ay nag-organisa ng isang paligsahan kung saan lilipunin nila ang isang buong populasyon ng isang isla na ginaganap tuwing 3 taon. Ang lugar ng paligsahan sa taong ito ay magaganap sa God Valley dahil hindi ito affiliated sa world government at ikinagalit din ng world nobles dahil sa pangalan nito na may salitang God. Ang kanilang layunin ay upang patayin ang lahat ng mga tao sa isla at pagkatapos ay angkinin ang isla at ang mga natural resources nito sa pangalan ng world government. Sinubukan ng hari ng God Valley na pigilan sila ngunit pinatay siya ni Figarland Garling dahil hindi pa nagsisimula ang paligsahan at pumatay na si Figarland Garling. Ito ay tinanggalan ng 10,000 points pero sabi lang nito kailangan niya ng partida laban sa ibang kalahok para maging masaya at interesting ang paligsahan. Pero sa tingin ko siya pa rin ang nanalo at naging champion sa paligsahang ito Para mas maging masaya magpapakawala sila ng mga alipin at criminal sa isla kasabay ng mga mamayan ng isla at sabay hahantingin na parang mga rabbits. Si Saturn ay nandoon din na parang walang pinagkaiba sa kanyang itsura sa current time. Hindi bumata, hindi rin tumanda. Something fishy talaga itong mga Gorosei. Ang daming tinatago sa atin. Ipinaalam ng isang agent kay Saturn na si Kuma ay nahuli muli pagkatapos na subukang tumakas. Ang humuli sa batang Kuma ay ibang mga alipin din na nagsasabi sa kanya na sila ay nilagay sa isang grupo na may 10 miyembro at kung may isang tatakas, lahat ng naiwan ay papatayin ng world government. Kaya kailangan nilang hulihin si Kuma at ibalik sa grupo para hindi sila mapatay. Pero napahinto sila sa pagdating ng isang batang imperyo Ivankov at ng kanyang kapatid na si Genie. Nakita niya si Kuma at sinabing siya pala ang naririnig niya na galing sa Buccaneer tribe na may dugo ng mga higante. Ipinagmamalaki ni Ivankov na gusto niyang mabuhay at tinanong niya kung gusto din ba ni Kuma. At dito nagtatapos ang chapter 1095 ng One Piece manga. Maraming ganap, maraming bagong pasabog, maraming dagdag na mga misteryo. Ano kaya ang history ng mga Buccaneers at ng world government at ganun na lang ang galit nila sa tribong ito? Malamang konektado ito sa Sun God Nika kasi alam naman natin na pilit na tinatago ng world government ang lahat ng impormasyon patungkol dito. Di ba nga sabi ng mga Gorosei na matagal na nilang gustong mapasakamay ang Devil Fruit ni Luffy at parang may sariling isip ito at iniiwasan sila. At sino kaya si Genie?
Genie. Sa present time magpapakita kaya si Genie o nagpakita na pero hindi lang natin napansin. Pag-usapan natin yan sa susunod. At huwag natin kalimutan ang appearance ng mas batang Figarland Garling na kamukhang kamukha ni Shanks. Sabi ng ibang teorya na si Shanks at Uta ay posibleng parte ng Figarland family. Kasi ang baby Shanks ay natagpuan sa God Valley noong nangyari ang God Valley incident. Pero hindi pa confirm kung kapamilya o ama ni Shanks si Figarland Garling. Ano sa tingin nyo? Kailan kaya lalabas ang giant robot? Excited na ko eh. Maraming mga tanong na dapat sagutin. Like kung sino ang lalaban kay Saint Saturn. Si Sanji, si Frankie o si Jinbei ba? May ibang nagsasabi na si Robin gamit ang awakening nito. Well, tingnan natin sa mga susunod na mga chapters. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at subscribe at samahan nyo akong alamin ang mga sagot sa mga misteryo at tanong na iniwan ni Master Ora sa atin. Salamat!